At nagbabalik po tayo sa ating programang Damdaming Bayan. Kasama niyo pa rin po ako ang inyong kaibigan na Sammy Grubanso. At ngayon po ay kapiling pa rin po natin ang dalawa sa pinaka-namumukod tanging kabataan ng Laguna, Gawad Felicissimo at si San Luis 2013. Siyempre si Sinex and si Kuya Dave. Ayan. Katulad kayo na nabanggit nyo na yung iba't ilan sa mga requirements, kailangan ng formularyo. Kumbaga, yung formularyo yung tatawag natin portfolio, na kung saan nakalagay lahat ng iyong mga accomplishment, recognition, parang curriculum vitae. And kasama din doon yung pinaka-registration form. Yes. Diba? Na nandun. Ano pa ba yung ilan sa mga requirements na kailangan natin alamin? Siyempre, bukod dun sa dapat may isang samahan o ilang tao na nominate sa'yo. Ano pa yung ilan pa sa mga requirements na kailangan natin alamin hinggil dito? Ang edad po ay ikino-consider din natin. Yes. Kailangan po ay 15 to 30 years old ang ating kabataang inonomina para sa search. Yun. Isa, dagdag pa doon, syempre, mahalaga din yung residente ng Laguna o ng bayan na kanilang tinitirahan. Hindi dapat bababa ng 3 taon na sila ay residente ng bayan o lalawig, lungsod na kanilang i-represent. So, kagaya na sinabi kanina ni Sinex, so doon sa pagbabatayan yun ng nomination screening committee. So ngayon, ang gagawin po, sa bawat bayan meron ng screening committee. So ang bawat bayan, tigi-isa lang po ang nominado sa bawat kategorya. So bali 4 yon. Ang ating kabataan sa mataas sa paaralan o high school students, ang kabataan sa kolehiyo o college students, ang kabataang professional o young professionals, at syempre ang kabataan na wala sa paaralan o out of school youth. So, paano halimbawa na gustong sumali dahil ngayon in-air natin siya sa television, so marami nanonood, most especially in District 1 and District 2. Yeah. Halimbawa gustong maraming sumali, maraming nag-nominate kasi mamaya malalaman nyo kung ano ba yung mga masayang experience kung bakit maraming gustong sumali o maging parte ng namumukod tayong kabataan ng Laguna. Paano kung gano'n na gustong sumali? Kagaya nga ng nabanggit ko kanina, magkakaroon ng screening committee sa kanilang mga bayan. O halimbawa, particular dito sa lungsod ng Binyan o Calamba, magkakaroon ng screening committee ang bawat lugar na yan. Ngayon, sila ang magsasabi at magsasala kung sino ba yung mga karapat-dapat o sabihin natin namumukod tangi sa kanilang bayan na magre-represent sa kanila para sa 2014 Gawad San Luis Search. So ibig sabihin nun, yung mapili ka pa lang bilang one of the nominees sa iyong bayan, so 4 lang kayo, take note. Yes. Parang ganun, 4 lang sa isang bayan o lungsod ang mapipila na. Tama ba? Yes, tama yan. Ayun. Meron pong konting paglilinaw. Ayan, sige. Pakilinaw. Ayan. Ang screening committee po ng bawat bayan at lungsod ay matatawag po nating prerogative ng kanilang lugar. Sapagkat kung hindi po kakayanin ng mga nakatapos ng proseso, ang mga tinatawag nating senior batch at serving batch na maglunsad ng isang screening committee sa kanilang bayan, ay maaari na pong idiretso na nila sa screening committee ng 2014 search ang kanilang mga portfolio at nomination form. At dun po, magiging prerogative na rin po nila na kung tigigisa bawat bayan ang kanilang ipapasok bilang opisyal na nominado. At kung magkataon man na sa kategoryang ito, halimbawa na labang po ay sa high school, ay may dalawa talagang o higit pa. Dalawa o higit pa na karapat dapat talagang makapasok. Why not? Why not? Pwede. Okay. Bilang so, ang mga kabataang Lagunense ay kilala namang magagaling. Exactly, totoo. Sa mga competition pa lang. Oo. Thank you. And ang maganda pa dyan, nakita niyo po ba ang suot ng dalawa nating kasamahan dito? Yan dilaw at yung kulay green na jacket. And wala lang ako ng kulay green na jacket na yan. Pero mayroon ako ng dilaw. Ayan, konti lamang po ang nagkakaroon ng ganyang damit. Siyempre, ang mga official na nominees po ang magkakaroon ng ganyang damit na kahit saan ka mang pumunta, yung responsibilidad mo na yan damit na yan. Kaya naman, ipahiram. Exactly. At hindi pwedeng ipamigay talaga. Yes, Nako, napakaganda nito dahil ito po, mamaya po na meron tayong segment ngayon na kung saan ang ating mga live audience
dito po ng mga kabataan din po ay magtatanong ng ilang sa mga katanungan na para sa ating dalawang guest dito para malaman, siguro manghingi ng tips kung paano ba maging isa sa pinaka-namumukod tangi, kung paano ba maging isang magaling na leader dito sa lalawigan ng Laguna. Pero bago yan, share konting experience pa na pwede nyong i-share. Bakit ikaw ang pinaka-namumukod tangi? Bakit ikaw ang masasabing namumukod tangi? Ano ba yung sinasabi nyong qualities na meron kayo bilang isang kabataan, bilang isang kabataang out of school youth, di ba? And isang kabataan sa kolehiyo na nagpaangat. Bakit ka naging nominado? Bakit ka isa sa pinaka-namumukod tanging kabataan ng Laguna? Sige, Sinex. Una sa lahat, bilang isang kabataan sa kolehiyo at bilang nag-aaral, kailangan nating alamin at itatak sa ating mga isipan ang responsibilidad natin sa ating pag-aaral. Na kailangan magkaroon tayo ng mga magagandang grado bilang maging patunay na tayo ay namumukod tangi. Ikalawa naman ay ang pakikisama. Dahil po sa Gawad, dun ko po talaga nakita at natutunan kung paano nga ba makisama sa iba't ibang edad. Kaedadan na meron po akong mga kasama na mga nasa high school at meron pong mga kabataang profesional na nagtatrabaho na po. At bukod po doon, natutunan ko rin po sa Gawad kung paano maging totoo sa sarili at maging bukas sa pagbabago at paglago bilang isang tao. Okay, so ilagumin lang natin sinabi ni Sinex, kailangan syempre you should balance the academics and syempre yung mga extracurricular mo, pagiging totoo sa sarili, tama? Pakikisama sa ibang tao dahil syempre heterogeneous naman niya, kumbaga iba-iba yung ugali ng mga kasama. Ikaw naman, Kuya Dave, anong masashare mo? Yung ugali na meron ka, why isa ka sa mga napiling nominado and luckily naging isa sa mga pinaka-namumukod tayong kabataan? Well, sa akin naman kasi, number one kung naging panuntunan nung sumali ako, hindi ako nag-i-aim manalo actually. Sabi ko, gusto ko na may experience kasi it's been years na inaawitan ako ng mga naging nominado na ng Liliw para sa Gawad San Luis. Sabi nila sa akin, push mo yan kasi kakayanin mo. Ako bilang kabataang wala sa paaralan, bakit ako pinakamumukod tanging kabataan na wala sa paaralan? Kasi hinanap ko yung oras ko, humanap ako ng oras para magbigay ng serbisyo sa kapwa, sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga kabataan na sumisimba sa simbahan, sa parokya ni San Juan sa Liliw, syempre, at yung makatulong sa development ng talents ng bayan ng Liliw. Meron nga kami binuong isang organization, yun yung tinatawag naming Liliw Talent Circle. Syempre, hindi na namin kailangan pang humanap ng mga talents every festival. Yung po aming Chinelas Festival. Hindi na namin kailangan umupa pa ng mga ibang talento galing sa ibang bayan o ibang lungsod. Sarili na namin. So, doon ko pinush yung aking sarili. Binigay ko yung sarili ko, yung oras ko sa kanila para sa bayan, para sa kabataan sa bayan. Hinuhone ko yung talents nila. Nagbibigay ako ng libreng voice coaching, yung acting, then syempre, yun yung sa pambayan. Meron din ako sa paaralan. Para sa aking dating paaralan, ang aking alma mater na Liliw National High School. Minsan, inaawitan ako na magbigay ng workshop para sa mga nag-speech. Yung mga ganon, may mga laban sa pagtalumpati, oratorio, tama ba? Rhetorical contest. And syempre, as a journalist, back in my high school days, nag-hone din ako ng skills, journalistic skills ng mga estudyante ng Liliw National High School kapag ako ay sinasabihan. So sa tingin ko sa paraan na yun, Sami, naging isa ako sa pinaka-namumukod tangi kasi naging asset ako ng bayan ko. Sabi nga nila, when you help little or when you help a few person, you help the whole. Exactly. Diba? Yung kabuuan ng lugar. So, yun yung So, ang sinasabi namin ni Kuya Dave dito, you should have the time management. Yes. You should know how to prioritize, definitely. Yes, definitely. And tumulong din talaga sa mga kapwa mo kabataan na nangangailangan ng tulong mo, especially when it comes in developing and enhancing their skills in different manners.
Kasi nga, madagdag ko, may kasabihan tayo na to those who are given, much is Exactly. expected. Exactly. Nako, ngayon pa lamang napakadami na nating values na na-form. Mga values formation dito na nakukuha. Sana hindi lang tayo basta-basta nanonood. Sana nagiging kritiko tayo ng sarili-sarili natin at alamin natin kung yung ilang ba sa mga nabanggit ng ating mga guests ngayon ay meron ba tayo. Kung meron tayo, nako, wag na po tayo mag-atubili. No? Actually, hindi naman natin kailangan maging nominado para lamang makita na we are leaders o ma-appreciate tayo. Pero at least malaman natin na meron pala tayong mga ganitong kakayahan para mag-serve din sa mga kapwa nating kabataan. Marami pa po tayong pag-uusapan sa pagbalik po ng ating programang Damdamin. Sumali na sa maagang pamaskong handog para sa aming mga loyal cable subscribers. Narito na ang Pasko sa Royal Cable Promo 2013. Ito ay para sa lahat ng Royal subscribers na updated pagbayad ng kanilang monthly cable bill. Ang tatlong monthly draw ay ang sumusunod na petsa. September 6, para sa mga raffle stub na naipon mula August 1 hanggang August 31. October 8, para sa mga raffle stub na naipon mula September 1 hanggang September 30. November 8, para sa mga raffle stub na naipon mula October 1 hanggang October 31. December 13, 2013, para sa grand draw na kung saan po pwedeng manalo ng Galaxy S Duo, water dispenser, tower fan, at marami pang iba. Paano makasali? Madali lang! Magbayad lamang sa kahit saang Royal Cable offices, bayad centers, accredited banks, at kahit saang mang Royal Cable collectors. Isang raffle ticket ang ibibigay sa bawat subscribers na magbabayad ng updated monthly bill sa Royal Cable payment offices. Ang lahat ng raffle ticket ay iipunin bago matapos ang buwan para sa paghahanda sa monthly draw. Ang lahat ng raffle tickets na naihulog magmula August 1 hanggang November 31 maliban sa mga nanalo ng monthly draw ay isasama sa grand draw na gaganapin ngayong darating na December 13. Ano pang hinihintay? Magbayad na at manalo ng magagandang papremyo. Per DTI Laguna Permit Number S07139 Series of 2013.
po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Naghahanap ba kayo ng isang kaaya-ayang lugar para sa taimtim na pananalangin at kumbinyenteng lugar pamamaalam sa inyong lumisang mahal sa buhay? Dalawin po ninyo ang Pasture of Heaven Memorial Park. Matatagpuan sa Barangay Sala, Cabuyao, Laguna. Malapit po ito sa munisipyo ng Cabuyao at kaharap ng Saisat College. Mayroon po itong sariling montuaryo at malawak na pardahan. Hotel, a place to enjoy and relax with a smile. Need time to enjoy and relax? Smiles Hotels offers you a friendly atmosphere, classy and convenient place to visit on. The hotel has well-maintained rooms with cable TV, private toilet and bath, dresser or closet, comfortable beds, 24-hour security at an affordable rate. For families who love to travel, our luxurious family room with private garage is designed for you. If you're going to stay for 3 days and beyond, 20% discount on the original price will be offered. That's not all. For group travelers consists of 3 to 10 members who want to save their wallet and have an enjoyable vacation experience, 20% discount on the total amount will be given if you'll stay with us for more 2 weeks and beyond. Also, a special discount card is issued on the first visit. So what are you waiting for? Avail this once-in-a-lifetime offer by Smiles Hotel. Avail also their promo during Mondays and Tuesdays. Smiles Hotel, a place to enjoy and relax with a smile. For inquiries, you can call us at 049-502-8809 or you may personally visit us at Rosal Street, Barangay 1, Crossing, Calamba City at the back of Philippine Women's University. Smiles Hotel, class na, malinis at mura pa.